Inilunsad ng Rusya ang pinakamalaking pag-atake ng drone sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Inilarawan ni Zelensky ang malawakang pag-atake bilang pinakamaraming target sa himpapawid sa isang araw. Lalong tumitindi ang pag-atake ng Moscow, mahigit 700 drone ang inilunsad magdamag na siyang pinakamalaking pag-atake sa digmaan ayon sa Kyiv at kabilang sa mga nasawi ay isang sanggol. Walang interes si Putin na itigil ang digmaan na ito. Wala siyang interes sa kapayapaan. Samantala, binago ni Pangulong Trump ang kanyang posisyon sa pagpapadala ng mga defensive na armas sa Ukraine matapos ihinto ng Pentagon ang pagpapadala ng ilang air defense weapons noong nakaraang linggo upang mapanatili ito. Mga parusa sa Russia na may taripa na umaabot hanggang 500% sa mga bansang bumibili ng langis at gas mula sa bansa. Ayon kay Senator Graham, ang waiver ay magbibigay kay Pres Trump ng mas malawak na kapangyarihan sa pagpapatupad ng mga parusang ito. Kakagawa lang ng Ukraine ng malaking pag-atake sa isang command post ng Russia sa rehiyon ng Kursk na nagresulta sa pagkawasak ng buong pamunuan. Hayagang inaamin na rin ngayon ni Pangulong Trump na ang Russia at si Putin ang ayaw ng kapayapaan. Gusto nila ang buong Ukraine. Ano ang ginagawa ni Putin sa gitna ng lahat ng ito? Ginagawa niya ang palagi niyang ginagawa, inaatake ang mga sibilyang Ukrainian. Ang mga American media outlet tulad ng New York Post ay nagbabalita na ngayon kung paano tinatarget ng Russia ang mga sibilyang Ukrainian, pati na ang isang batang lalaki na isang taong gulang. Sinadya ng mga teroristang Ruso na targetin ang isang bata at ang kanyang lola sa pamamagitan ng drone sa bakuran ng kanilang bahay sa rehiyon ng Kherson. Ang 64 na taong gulang na babae ay nagtamo ng konkasyon at saradong pinsala sa ulo. Namatay agad sa pinangyarihan si Munting Dmytryk. Siya ay 1 taon at 2 buwan pa lamang. 2 buwan pa lamang. Ito ay paalala na ang Russia ay isang bansa ng karumihan at terorismo. At hayaan ninyong ipaliwanag ko ang huling pahayag na iyon. Siyempre, ayaw nating sisihin ang lahat ng Ruso, pero malaking bahagi ng lipunang Ruso ang aktibong nagbabayad sa mga sundalong Ruso para isagawa ang mga krimeng ito sa digmaan. May mga Telegram channel sa Russia na pinanonoodan ng mga Ruso ng mga video ng mga drone na tumatarget sa mga sibilyan at bata ng Ukraine. Nagbabayad sila ng $5 hanggang daan-daan o libu-libong dolyar bawat buwan para lang mapanood ito. Tinatawag nila itong human safari. At ang mga Telegram channel na ito ay kumikita ng daan-daang libong dolyar bawat buwan para gumawa ng krimen sa digmaan. Tunay na kasuklam-suklam. Samantala, ang mga Ukrainyano ay nagdurusa sa kanilang sariling bansa at tahanan. Ang mga Ruso ay nag-e-enjoy at nagbibigay ng insentibo sa kanilang mga sundalo para gumawa ng mga krimen sa digmaan. Isang video ng batang Ukrainyano na umiiyak habang nililinis ng magulang niya ang mga guho ng kanilang bahay matapos ang pag-atake ng mga Ruso. Ang pag-usapan ang mga Telegram channel tungkol sa mga krimen sa digmaan ay delikado, lalo na sa YouTube dahil hindi ito kaaya-aya para sa mga advertiser. Kaya naman may ugali ang YouTube na i-restrict ang ilan sa aming mga video. Kung matutulungan ninyo kami sa pamamagitan ng pagpindot sa like at subscribe button, malaki ang maitutulong nito para maiparating ang balitang ito sa marami pang tao. Ngayon, talakayin natin kung bakit nga ba tila nababaliw ang Russia nitong mga nakaraang araw. Nitong mga nakaraang araw, nagsagawa ang Russia ng ilan sa pinakamalaking pag-atake gamit ang drone mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2022. Simple lang ang dahilan. Unti-unti nang tumatalikod kay Putin ang mga komandante at meal blogger ng Russia na nagbabalita tungkol sa digmaan sa mga Telegram channel. Mabilis nilang tinutulig sa ang kabiguan ni Putin sa digmaang ito at binabanggit ang dami ng mga nasasawi sa panig ng Russia. Dito, mayroon tayong isang Russian meal blogger na nagsasabing ang buong pamunuan ng 155 brigada ay nalipol sa rehiyon ng Kursk matapos tamaan ng 4 na Ukrainian high-mobility artillery rocket system na may eksaktong tama. Nagreklamo rin siya tungkol sa mahina o kulang na electronic warfare coverage at mababang kalidad ng mga drone na gawa ng gobyerno.
Pakinggan natin ang clip na ito. Walang nagsabi na nalipol ang buong pamunuan ng 155th Brigade dahil 4 na high-mobility artillery rocket system ang direktang tumama sa target. Dahil hindi gumagana ang electronic warfare natin. At mahal pa, hindi nila binibili. Kaya itong mga putang inang drone, Dobrynya, na hindi lumilipad, kailangan pang ayusin. Itong putang inang Cybercheck, matagal ko nang sinasabi na 14 na minuto lang ang kaya nitong lumipad mag-isa. Sino ang kaya nitong buhatin? Hirap na nga itong lumipad. Ganyang kalokohan ang hinaharap natin. Hindi lang yung command post na yon, dumarami na ring namamatay na mga komandanteng Ruso sa buong Russia at sa mga rehiyong sinakop ng Russia sa Ukraine. Sa nakaraang linggo lang, gumawa tayo ng 2 video tungkol sa kung ilang general ng Russia ang napatay ng mga puwersa ng Ukraine. Matapos ang pag-atake ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk, madadagdagan pa ang mga pangalan sa listahang iyon. Si Cardinal Sergei Ilyin ng Russia, ang commander ng 155 Naval Infantry Brigade, at si Kapitan Ikalawang Rango Alexander Shipunov ay napatay rin. Kaya bilang ganti sa pag-atake ng Ukraine sa isang military outpost, umatake at tinutugis ngayon ng Russia ang mga kagamitan ng Ukraine. Habang nangyayari ito, tahasang nagsisinungaling ang Russian media sa populasyon ng Russia. Dahil ganito ang klase ng balita na tinatalakay sa United States media, sigurado akong may mga Russian media rin na nagbabalita nito. Hindi yung mga television station o pahayagan na pag-aari ng estado, kundi yung mga independenteng mamamahayag na nagbabalita pa rin ng ilang katotohanan tungkol sa kasalukuyang pananakop ni Putin. Kaya ngayon, napipilitan ang Russian state media na lumabas at hayagang itanggi na, "Hoy, hindi pumapatay ng sibilyan ang Russia," kahit na may mga litrato tayong ebidensya. Napag-usapan na natin ito ng maraming beses. Mapapansin na mababa ang porsyento ng mga namatay na sibilyan sa Ukraine kumpara sa kabuang bilang ng mga nasawi sa armadong puwersa. Halos gabi-gabi, malalaking sabayang pag-atake ang isinasagawa gamit ang daan-daang unmanned aerial vehicles. Ngayon sa Lviv, isang record 700. Kaunti na lang at aabot na sa 1,000 pero wala namang nabanggit na may mga sibilyang nasaktan. Siguradong naibalita na sana yon at kung meron mang mga nasawi, sila ay alinman sa mga empleyado ng military-industrial complex ng Ukraine o mga miyembro ng militar. Kaya ayun na yon, may mga pagkakamali minsan pero bihira lang mangyari. Lalo na ang sinadyang pag-atake sa mga pagtitipon ng mga mamamayan sa mga purong sibilyang target. 2 beses lang nangyari ito at pareho pang gawa ng panig ng Ukraine. At ang dahilan kung bakit tinatarget ng Russia ang mga sibilyang Ukrainian ay dahil hindi nila matarget ang mga military site ng Ukraine o makagawa ng malaking tagumpay sa mga frontline. Kaya ang tanging opsyon nila ay bigyan ng pressure ang mga sibilyang Ukrainian. Umaasang susuko ang Ukraine dahil doon. Pero sa kasamaang palad, mukhang mas tumutulong pa ang mga kaalyado ng Ukraine, habang ang Russia naman ay mabilis na nauubusan ng mga sundalo sa frontline. Sa loob lang ng nakaraang 6 na buwan, nawalan na sila ng 100,000 sundalo at iyon ay mga namatay. Hindi lang mga sugatan. Hindi pinagsamang namatay at sugatan, kundi namatay talaga, 100,000. Mas marami pa iyon sa 500 namamatay kada araw. At kung isasama natin ang kilalang 3 sa isang ratio ng sugatan sa namatay, ibig sabihin malamang na mahigit 2,000 kaswalti ang dinaranas ng Russia bawat araw. Hindi iyon kayang panatilihin ni Putin o ng kanyang rehimen. Siyempre, labis na pinahahalagahan at ikinababahala ng Pangulo ang pagkawala ng buhay. Mahalagang tandaan na mula pa noong Enero ng taong ito, bilang halimbawa, sa panig ng Russia, nawalan sila ng 100,000 sundalo na namatay, hindi na sugatan, ang tinutukoy ko ay namatay talaga. And sa panig ng Ukraine, mas mababa ang bilang pero napakahalaga pa rin. Ayaw ng Pangulo ng digmaan dahil ito ay sayang sa pera at buhay. Gusto niyang matapos na ang mga ito. Gagawin niya ang lahat para tapusin ang digmaang ito at iba pang mga digmaan na may pagkakataon siyang tapusin gaya ng dati. Magpapatuloy kami sa pagtatrabaho dito na uunawaan namin na ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng oras at pasensya. Malinaw na hindi natuwa ang mga propagandista ng Russia sa pahayag na ito. Lalo na't nangyari ito matapos makipagkita si kalihim ng Estado Rubio kay Ministrong Panlabas ng Russia na si Sergei Lavrov. At pagkatapos ay hayagan niyang sinabi na hindi kayang tustusan ng Russia ang mga taong pinapatay nito. Kaya ito ang pahayag mula sa pinuno ng Russian television si Margarita kung anuman.
Walang mas malaking ritual ng kahihiyan para sa mga diplomat ng United States kaysa sa kailangang tanggapin ang mga walang kwentang numero ni Zelensky. Sinusubukan pa nating seryosohin sila. Ito ang perpektong halimbawa ng huwag nating tingnan ang sinasabi nila, kundi ang ginagawa nila. Ganito kalala ang ayaw ng mga opisyal ng Rusya na malaman ng mga mamamayan nila ang katotohanan tungkol sa digmaan. Na kapag nagsimula ng magbigay ng negatibong komento ang mga opisyal ng United States tungkol sa Rusya, agad tumataas ang sensura sa bansa. Walang mobile internet sa 35 rehiyon ngayon, 50 milyong tao, mga 35% ng populasyon. May mga lugar na isang linggo nang walang internet. Ang mga rehiyong kulay madilim na pula ay wala ring cellular na koneksyon. Ayaw ng Russia na malaman ng mga tao nila kung ano ang nangyayari. Patuloy ang dumaraming masamang balita para sa mga opisyal ng Russia, ayon kay Pangulong Trump ngayong umaga. Tama ka, Tom. Sinabi ng Pangulo na nadismaya siya sa Russia at magkakaroon siya ng malaking pahayag tungkol dito sa Lunes. Nang pinilit siyang sagutin, hindi niya sinabi kung ano ang magiging pahayag. Sinabi ng Pangulo na nakipagkasundo siya ngayong araw sa NATO na magpapadala ang United States ng mga armas sa Ukraine sa pamamagitan nito. Ayon sa kanya, babayaran ng NATO ang 100% para sa mga armas, kabilang ang mga Patriot Air Defenses na matagal nang hiniling ng Ukraine at ipapamahagi nito. Nakipag-ugnayan kami sa NATO ngayong gabi. Wala pang tugon, Tom. Narito ang karagdagang detalye tungkol sa mga armas na ipapadala ng United States. Sa unang pagkakataon, inaaprobahan lang ni Pangulong Trump ang pagpapadala ng $300 milyong na tulong militar sa Ukraine. Maaaring kabilang sa package ang mga Patriot Missile Interceptor at Guided Multiple Launch Rocket System rockets para sa High Mobility Artillery Rocket System. Kailangan ng Ukraine ang mga Patriot missile. Inaasahan ang pinal na desisyon tungkol sa eksaktong kagamitan bukas sa pagpupulong ng administrasyon. Gagamitin ng administrasyon ni Trump ang Presidential Drawdown Authority para sa mabilisang paglilipat ng mga armas mula sa kasalukuyang imbentaryo ng militar ng United States sa mga oras ng emerhensya. Sa ilalim ng Presidential Drawdown Authority Program, may natitirang $3.86 na bilyong na magagamit para sa Ukraine. Mula nang salakay ng Russia, inaprubahan ng Kongreso ng United States ang halos $175 bilyong na tulong at suportang militar para sa Ukraine at mga kaalyadong bansa. Lalabas ang eksaktong detalye ngayon at ibibigay namin yon sa inyo bukas. Pero base sa lahat ng ulat na nakita ko, mukhang dalawang pakete ito. May dalawang paraan ng pagbibigay ng armas sa Ukraine. Una, ang mga bansang NATO ay bumibili ng armas mula sa United States at inililipat ito sa Ukraine. At pangalawa, sa ilalim ng Presidential Drawdown Authority Program, kung saan si Trump mismo ang direktang nagpapadala ng armas sa Ukraine. Lahat ng ito ay dagdag pa sa sanctions package na napag-usapan natin nitong mga nakaraang araw dito sa channel na ito. At ang package na iyon ay maglalagay ng 500% taripa sa anumang bansa na tumutulong sa makinarya ng digmaan ng Russia. Ibig sabihin, ang anumang bansang bibili ng langis sa Russia ay sa ilalim sa 500% taripa sa kalakalan nila sa Estados Unidos. Mayroong dalawang pangunahing bansa na hindi sang-ayon sa package na iyon. Sa kasalukuyan, nasa Senado na ito. China at India, ang dalawang bansang nagbigay ng malaking suporta sa makinarya ng digmaan ng Russia sa pagbili ng langis ng Russia sa mas murang halaga at kumikita pa sila ng malaki habang ginagawa ito. Malinaw na hindi masaya si Putin sa administrasyon at pati na rin sa mga pahayag ni Trump. Kaya ito ang inilalabas ng media ng Russia. Tinatawag ng mga opisyal ng Russia na talunan si Trump sa paraan ng kanyang reaksyon. Ito ay laban sa Russia habang nandoon si Putin. Ipapakita ko sa inyo ang clip. Matagal nang isinusulong ni Donald Trump ang tigil putukan at halos hindi niya maitago ang kanyang pagkainis. Ang dami naming natatanggap na kalokohan mula kay Putin kung gusto niyong malaman ang totoo. Ayon sa Kremlin, hindi sila naapektuhan ng matinding banat ni Donald Trump kay Vladimir Putin ngayong linggo. At saka, kaya rin gumanti ng mga Ruso kung ano man ang ibinabato sa kanila. Isang kilalang pahayagang Russian, inilarawan ang mga pagtatangka ni Pangulong Trump na tapusin ang digmaan sa Ukraine bilang malaking kabiguan. At isinulat nito mukha siyang talunan. Sa kabilang banda, sinasabi sa mga Ruso na sila ay isang bansa ng mga nagwawagi.
at pinalaki silang maniwala doon mula pagkabata. Ito ay tinatawag na makabayang pista sa Noginsk malapit sa Moscow. Isipin mo ang pista sa baryo na may mga baril at mga kamikaze drone. Dito ang karaniwan ay nahahalo sa hindi gaanong karaniwan. Ang mga babaeng ito ay naghahabi ng mga camouflage net para sa mga sundalong Ruso sa unahan. Siguradong magtatapos ito sa ating tagumpay, sabi ni Valentina. Kung hindi, bakit pa natin ginagawa ang lahat ng ito? Mahalaga ang huling pahayag na iyon. Magwawagi ang Rusya. Kung hindi, bakit pa natin ginagawa ito? Ito ang pananaw ng mga taga-suporta ni Putin sa Rusya. Iyan ay isang bagay na binuo mismo ni Putin. At ngayon, nagiging problema na ito para sa kanya. Dahil noong simula ng espesyal na operasyong militar na ito, sinabi niya na makukuha ng Rusya ang Kyiv sa loob ng 3 araw sa 72 oras. Mula noon, sinasabi niya na nananalo ang mga puwersa ng Rusya sa mga frontline at umuusad sila. Kaya hindi niya basta-basta matatanggap ang pagkatalo ngayon dahil malalagay sa panganib ang sarili niyang kapangyarihan at suporta sa bansa. Kaya kahit na maraming pagkatalo, patuloy pa rin ang Rusya sa pagsulong at sinusubukan ang huling opensiba. Narito pa ang ilang detalye. Sinasabi ng kilalang Russian military correspondent na si Maxim na ang opensiba ngayong tag-init ang magiging huli ng Rusya bago bumagsak ang kanilang ekonomiya at kakayahang makipagdigma. Lumabas ang tekstong ito sa pribadong channel na Scout. Nagbigay ang pangkalahatang kawani ng plano kay Putin para sa isang opensiba sa ikalawang kalahati ng tag-init. Iminungkahi nila para sa operasyon na palayain ang mga sundalong nagbabantay sa hangganan at palitan sila ng mga sinasanay na sundalong North Korean. Ang pinuno ng pangkalahatang kawani ay personal na nag-ulat kay Pangulong Putin tungkol sa kahandaan para sa isang malawakang yugto ng operasyon sa mga darating na buwan na may pag-usad lampas sa mga bagong rehiyon. Sa pangunahing senaryo na nakilala ng Tagaloob, planong sumalakay ng malalim sa mga rehiyon ng Sumy, Kharkiv at Dnipro upang lumikha ng buffer zone bago matapos ang tag-init. Nakalagay din sa dokumento ang mga plano na sumulong patungong Odessa. Iminungkahi ng pangkalahatang kawani kay Pangulo na palawakin ang buffer zone bago ang tag-ulan, kung kailan magiging mahirap gamitin ang mga kagamitan at mapipilitan ang magkabilang panig sa posisyonal na digmaan. Base sa pinagmulan, sapat ang mapagkukunan ng Rusya para sa operasyong ito. O kaya iyon ang bahagi ng dokumentong na-leak. Isang Russian na military correspondent ang nagbahagi ng kanyang opinyon tungkol sa nasabing dokumento. Sa tingin ko, ang nasa itaas ay halos isang pantasya. Kahit na 30,000 North Korean ang pumalit sa ating mga border guard, hindi pa rin gagana ang isang malaking opensiba. Nananatiling hindi nare-resolba ang pagpaparalisa sa likuran ng AFU sa pamamagitan ng operasyong panghimpapawid. Hindi pa nasisira ang pamamahala at lohistika ng AFU. Kaya naman, ang issue tungkol sa malawakang paggamit ng drone army ng kalaban na lumilikha ng death zone na 50 kilometro ang lalim mula sa linya ng labanan ay hindi pa rin nare-resolba. Ibig sabihin, magdudulot ang kalaban ng matinding pinsala sa ating mga kagamitan at infantry na ginagawang parang nivel offensive massacre noong unang digmaang pandaigdig ang ating mga pagtatangkang umatake habang pinanghahawakan nila ang linya gamit ang medyo manipis na puwersa. Ang ating kalamangan sa bilang, ngunit hindi sa kalidad at hindi rin sa organisasyon ng drone army, ay hindi nakalulutas sa problema. Hindi pa natin naayos ang ating Air Force, kaya hindi natin naibibigay ang proteksyon mula sa lokal na combat zone. Kaya, anong pag-usad sa Odessa ang posible, kundi ang mabagal na pagpigas sa AFU na napakamahal para sa atin? Kung hindi, ang sistemang ito na punong-puno ng nepotismo at simony, korupsyon at pagkatigil ay hindi marunong magpatakbo ng mga operasyon sa labanan. Isang bagay ang totoo, ang tag-init ang huling subok natin. Dagdag pa, ang matinding krisis sa ekonomiya ng Federasyon ng Rusya ay magwawakas sa kakayahan ng mga bansa na makipagdigma. Parehong napapagod ang Ukranya at ang Federasyon ng Rusya. Walang panlabas na pag-aayos ang makakabawi sa gusot ng lantad na mga napalampas na oportunidad
at ganap na pagpapabaya sa karanasan sa makabagong digmaan na nakuha natin mula noong 2014 at 2022. Huli na ang pag-inom ng gamot kapag pumalya na ang iyong bato. Kaya kailangan nating gawin ang gusto ni Trump. Diyan nagtatapos ang tweet. Makikita natin ang mga palatandaan na ang Rusya ay maaring naghahanda para sa isang malaking bagay o nahihirapan na sa kanilang ekonomiya. Kamakailan, lumabas ang balita na gusto ng Rusya na mag-import ng 1 milyong imigrante mula India ngayong taon para mapunan ang kakulangan sa manggagawa na dulot ng mobilisasyon para sa malawakang pananakop sa Ukraine at ang pagkamatay ng daan-daang libong kalalakihang Ruso. Ngayon, medyo kahina-hinala ang bilang na 1 milyon dahil ito ba ay paraan ng Rusya para hindi direktang kumpirmahin na umabot na sila sa 1 milyong casualty? Maaring oo, maaring hindi. Pero ipinapakita nito ang isang bagay. Nahihirapan ang militar ng Rusya at ang ekonomiya ng Rusya. Sila ay humihingi ng tulong mula sa Hilagang Korea at bumibili ng armas at misil mula sa Iran. At kaya sila nag-aangkat ng mga manggagawa mula sa India. Hindi na kayang magtagal pa ng ekonomiya o militar ng Rusya.